Sa nakaraan ng ating video, ay sinabihan ng isa sa mga spy ang ating bida na kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili, dahil ang universe ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Pero sinabi naman ni Shu na hindi niya kailangang kontrolin ang kanyang sarili, bagkus ay sila nga daw ang dapat na magkontrol at mag-ingat, at huwag siyang susubukang kalabanin. Samantala sa sumunod na eksena naman, ay inabutan ni Shu si Zuan at Negrito sa labas ng Nanjing City Bathhouse. At dito nga ay sinabi ni Negrito, na halos walang pinagkaiba ang mga barracks dito sa Dragnet and Snares, kaya naman kahit andito daw sila ay pakiramdam niyang nasa Dragnet and Snares lang din sila. Kaya naman tinanong ni Zuan, kung isasama daw ba nila sa bilang ang bagay na ito, sa mga ginaya ni Shu sa Earth o sa pagiging isang plagiarism niya. Dahilan upang muli silang bukulan ng ating bida, na sinasabing tantanan na nila ang patungkol sa bagay na yun, sabay sabi na kailangan nilang sumama sa loob ng paliguan, dahil andun nga daw sila Heitan at ang iba pa. At matapos nang buksan ni Negrito ang pintuan, ay agad na nasabuyan ng tubig sa muka si Zuan, matapos gamitin ng ating bida ang abilidad niya sa pagkontrol ng tubig, habang sila Heitan naman ay masaya at naglalaro pa sa kanilang pagligo. Kaya naman tinanong ng naiinis nating bida kung ano ang ginagawa nila, sabay sabi na bilisan na nila sa kanilang pagligo, dahil ang cultural class nga daw nila, ay magsisimula sa loob ng 20 minutes. Dahilan upang agad na tumalon at umahan sa liguan si Heitan, kung saan ay nagtungo nga siya sa ating bida, upang sabihin na hindi umano ito patas, dahil hindi man lang sila binigyan ng babala o abiso patungkol sa cultural class. Sabay tanong na din kung bakit kailangan nilang magkaroon ng cultural class, sa kalagitnaan ng kanilang pakikipaglaban, pero sinabi lang naman ni Shu na wag na siyang magtanong, at kailangan nga daw na lahat sila ay mag-attend sa klase, at walang sino man ang maaaring pumuslit. Samantala makalipas nga ang 20 minutes, ay matamlay na nagtungo sila Heitan sa ating bida, pero matapos nilang maamoy ang inasam ni Xiaoyu mula sa usok, ay biglang naglaway ang mga loko at sinabi na akala daw nila ay mag-aaral sila ngayon, pero hindi pala at picnic yata ang meron. Agad na din silag nilipad ng mabangong inasam ni Xiaoyu, pero pinagsusuntok naman sila palayo ng ating bida, habang sinasabi na magsilaya sila dito, at dapat nga daw ay magtungo na sila sa kanilang upuan, dahil walang sino man sa kanila ang makakakain ng inasam ni Xiaoyu. Samantala makalipas pa nga ang ilang sandali, matapos magtipon ng lahat ng sundalo ng ating bida, ay sinabi ni Xiaoyu na maaari na umanong magsimula si Shu na pansamantalang nanahimik. At sinabi na una sa lahat, ay nais niyang pasalamatan ang lahat ng kanyang mga sundalo, sa patuloy at tapat na pagsunod nila sa kanya, gayon na din sa mga pakikipaglaban nila na maaari nilang ikamatay. Dahilan upang maisip ng kanyang mga sundalo, kung talaga daw bang bibigyan pa din sila ng ating bida ng pagkakataon ngayon na pumili, kung sasama pa din ba sila sa kanyang laban o hindi na. Naisip nga din nilang tao daw talaga ang tingin sa kanila ng ating bida, hindi mga alipin at lalong hindi din kasangkapan, o kagamitan lamang na maaari niyang itapon anumang oras at hayaang mamatay. Sunod ay sinabi ng ating bida, na responsibilidad niyang sabihin ang lahat ng ito sa kanila, at sinabi nga niyang hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanilang mga kalaban, gayunpaman ay siguradong mananalo nga daw sila, pero hindi nila maiiwasang magsakripisyo o magkaroon ng sakripisyo sa laban na ito. Pero sinabi naman ni Heitan, na hindi na umano kailangang sabihin ng ating bida ang patungkol sa bagay na yun, dahil mula nang sumunod daw sila sa ating bida ay nauunawaan na nila ang bagay na yun, at wala nga daw silang pagsisisihan, pero sinabi naman ni Xiaoyu na huli na para magsisi pa sila, kaya naman nagtawanan na lang ang mga ito. Kung ganoon ay magpatuloy na tayo sa pangatlong bagay wika naman ng ating bida, kaya bigla silang nagulat dahil may kasunod pa daw pala, at sinabi nga ni Shu na ngayon gabi, ay ibibigay na niya ang final lesson nila sa cultural class, kaya naman napatanong na lang ang mga ito sa kanilang sarili, kung hindi daw ba talaga nila ito matatakasan. Agad na ding sinabi ni Heitan, na malawak na umano ang kaalaman nila sa culture, dahil napag-aralan na nila sa Earth ang cultural class ng mga junior high. Habang si Zhang naman umano ay natapos na niya ang pang-high school, kaya naman tinanong ng ating bida kung totoo ba, sabay sabi na magtatanong daw siya, at pag nasagot nila ito ay wala nang magaganap na klase. Sige wika naman nila, dahil ang tunay na lalaki nga daw ay hindi uma-atras sa kanyang salita, at agad nang nilabas ng ating bida ang blackboard, pero matapos niyang isulat ang katanungan, ay halos masiraan ng ulo sila Zhang na sinasabing kulang umano ang impormasyon na nilagay niya.
Pero tinanong lang naman ni Shu kung ano ang nawawala o kulang, sabay sabi na ang G umano ay katumbas ng mga numero, at ibig sabihin nito ay ginawa ang trap para sa mga bears, sa North Latitude. Pero ako man ay hindi ko naunawaan ang tanong ng ating bida, kahit pa sabihin niyang pang high school level lang umano ito, sabay sabi na hindi pa daw sapat ang kanilang mga natutunan, kaya naman kailangan nilang magpatuloy sa final cultural class nila. At habang namimigay nga ng mga papel si Carol at Xiaoyu, ay sinabi ng ating bida na ilabas nila ang kanilang mga ballpen, dahil ang final cultural class nila ay dictation o pagdikta, patungkol sa lahat ng kanilang mga natutunan. Dictation pa talaga, tanong naman ni Zhang, at sa ganitong paraan pa daw ba talaga sila papahirapan ng ating bida, sabay kagat sa kanyang ballpen. Kaya naman masyado ang gulat niya nang tawagin siya ng ating bida, at muli ay binanggit nga ni Shu ang buong pangalan niyang Zhang Weiyu, sabay sabi na nais niyang isulat ni Zhang sa papel ang buo niyang pangalan. Sunod ay tinawag naman niya si Li Heitan, Liu Yizhao, Chen Zuan at Cheng Keqiao, gayon na din si Dong Hua, Dong Ye at sunod-sunod pang ang tinawag ng ating bida ang kanilang mga pangalan. Matapos nito ay sinabi ng ating bida, na sa lahat ng oras at pagkakataon, ay kailangang daladala nila ang mga papel kung saan nakasulat ang pangalan nila, dahil hanggat may isa umanong nabubuhay sa kanila, ay mananatiling buhay ang Imperial Dragon Guard, at walang sino man sa kanila ang makakalimutan o mamamatay ng walang pangalan. Sabay sabi na ngayon mismo, ay aalis na sila upang patayin ang kanilang mga kalaban, kaya naman agad na nagsigawan ng mga ito at inulit ang mga sinabi ng ating bida. Pero makalipas lang ang ilang sandali, ay biglang napatanong ang mga ito kung ngayon na daw ba talaga sila aalis, sabay tanong kung hindi ba muna sila kakain ng inasam ni Xiaoyu. Pero tinago nga ng ating bida sa star chart niya ang lahat ng inasam, kaya naman muli siyang nakatanggap ng sandamakmak na negative point. Samantala sa Royal Capital naman, sa mansion ng mga Mu family, ay sinabi ng kanilang taga-silbi na ang lahat umano ng slave lord sa West State na nasa portal, ay pinatay at inubos ng mga Wu Army na nagmula sa ancestral land. At matapos nga daw makabalik ang Wu Army, ay nagtungo naman sila ng Nangang City, kung saan ay agad din nilang inubos ang mga spies ng iba't ibang puwersa at pamilya, pero matapos nga daw silang magpahinga, ay agad din silang umalis at nagtungo ng kanluran. Kaya naman tinatanong nito kung ano ang nangyayari sa West State, sabay sabi na malamang sa nais patayin ng Wu Army si Duan Mu Huangqi, at tinanong nga din niya kung ilang sundalo meron ang Wu Army, gayon na din kung gaano sila kalakas ngayon. Sinabi naman ng kanilang taga-silbi, na mayroon umanong mahigit 5,000 sundalo ang Wu Army, at accurate nga daw ang impormasyong ito, dahil binilang na maigi ng kanilang spy ang mga Wu Army. At kung lakas naman daw ang pag-uusapan, ay halos stage 2 umano silang lahat, maliban na lang sa ilang stage 1, pero masasabi nga daw niyang mas malakas pa ang Wu Army ngayon, kumpara nung huli silang nakalaban ng Blackwing Army sa South State. Kaya naman masyado ang gigil nito, dahil 200,000 Blackwing Army nga daw ang naglaho, pero hindi man lang nabawasan ang sundalo ng Wu Army, bagkus ay lalo pa silang lumakas. Sabay tanong kung ano daw kaya talaga ang nangyari sa ancestral land, at hindi daw kaya ang Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi ang natalo, at nagtamo ng malubhang pinsala. Anak, mag-ingat ka sa binibitawan mong salita, wika naman ng isa, sabay sabi na hindi siya pwedeng magsalita ng mga ganong bagay, patungkol sa Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi. Sunod ay sinabi nito na dahil sa wala na umano ang mga spies nila sa Nangang City, ay utusan nila ang lahat ng kanilang spy sa West State, upang bantayan at matyagang mabuti ang bawat galaw ng Wu Army. At matapos ngang umalis ang kanilang taga-silbi, ay sinabi nito na sa ilalim ng kanilang God King, ay ang mga Celestial Emperors ang naghahari at pinakamakapangyarihan, at ito na nga daw ang order dito sa Luniverse, at ilang libong taon na nga daw na ito ang kanilang sinusunod. Kaya hindi daw niya inaakala na mayroong isang binata ang lalabas, upang magtangkang sirain ang order na kanilang sinusunod ng ilang libong taon. Dahilan naman upang tanungin ng kanyang anak, kung sa tingin daw ba ng tatay niya, ay magtatagumpay ang ating bida at ang Wu Army. Pero sinabi lang naman ito na ang alam lang daw niya, ay kailangang dumaan ng Liujian Pass ang Wu Army, kung nais nilang magtungo ng West State upang hanapin si Duan Mu Huangqi. Pero madami nga daw nagbabantay sa Liujian Pass, at nasa kanila din ang advantage sa lugar dahil sa mga natural barriers, at sa opinyon nga daw niya ay aabutin ng mahigit 1 buwan,
bago ito mawasak o mapabagsak ng Wu Wei Army. Pero bigla nga itong nasampal ng kanyang mga binitawang salita, dahil sumigaw ang isa nilang taga-silbi, at sinabi na bumagsak na umano ang Liujian Pass, at agad na din siyang tumayo, at tinanong kung sigurado daw bang napabagsak na ng Wu Wei Army ang Liujian Pass. Sabay sabi na kahit umano malalakas at mabilis ang Wu Wei Army, ay siguradong 2 oras pa lang silang nasa Liujian Pass, pero nanginginig namang sinabi ng kanilang taga-silbi, na hindi lang umano basta bumagsak ang Liujian Pass, dahil gumuho din ito at wala ng Liujian Pass sa mundong ito. Kaya naman masyado ang gulat ng mag-ama, at hindi nga sila makapaniwala sa narinig nilang balita, lalo na nung sabihing wala ng Liujian Pass sa Luniverse. Samantala ilang sandali nga ang nakalipas bago dumating ang balita sa kanila, ay winawagayway ni Liliang ang pulang bandera, habang sinasabi na bilisan umano nila, dahil ang nasa unahan nila ngayon ay ang sikat na Liujian Pass. At dito nga ay sinabi ni Liliang, na madami na umanong labanan ang naganap dito, kung saan ay nakatala ang lahat ng yun sa kanilang kasaysayan, at bawat labanan nga daw, ay pinapatunayan ng Liujian Pass ang katatagan at lakas nito. Kilala nga din daw ang Liujian Pass, bilang pinakamalakas na Guardian Fortress dito sa Luniverse, pero ngayong araw ay ipapakita daw ni Liliang sa lahat, kung paano niya wawasakin ang Liujian Pass. Agad nga din niyang hinagis ang watawat, at inutusan ng Imperial Dragon Guards na sumugod ng naaayon sa orihinal nilang plano. Masusunod wika naman nila Zhang, at agad na silang nagliparan pasugad sa Liujian Pass, dahilan upang malaglag ang panga ng isa sa mga ito, habang tinatanong kung saan daw galing ang mahigit 50 na Stage 1 Cultivator, sabay tanong na din kung kailan pa nagkaroon ng makapangyarihang grupo ng sundalo ang Luniverse. Habang ang isa naman ay napansin ng banners nila, at napapatanong nga siya kung sila daw ba ang Wu Wei Army, dahil ayon nga daw sa chismis ay naubos na sila at pinatay na ng mga kasamahan nilang Blackwing Army, sabay tanong kung saan daw kaya galing ang mga taong ito. Pero sinabi naman ng kanilang kapitan, na hindi na ito ang oras para mag-usap pa, sabay utos na paganahin agad ang defense mechanism ng Liujian Pass, at kailangan nga daw nilang maghanda na labanan sila, hanggang sa kanilang kamatayan kung kinakailangan. At makalipas pa nga ang ilang sandali, habang patuloy na pasugad sila Zhang sa Liujian Pass, ay binaba nila ang mga takip sa dingding ng Liujian Pass, upang ilabas ang kanilang mga balista na nakahanda na sa pag-atake. At matapos nga nila itong makita, ay agad na tinanong ni Zuan kung ito daw ba talaga ang muka at pinagmamalaki ng Liujian Pass, at sinabi nga ni Liliang na tama umano si Zuan, dahil ang Liujian Pass ay tinatawag ding Yinchi, at dinisenyan nga daw ito upang pumatay ng mga Stage 1 Cultivator, na nagnanais sagudin ang fortress. At muli ilang sandali nga lang din ang nakalipas, matapos nilang paluin ng malaking martilyo ang pinaka-switch nito, ay sabay-sabay na binitawan ng balista ang mga palaso nito. Naging tila mga ibon na mabibilis lumipad nga ang mga palaso nito na kasing laki ng sibat, kaya naman naisip ng ating bida na nasa panganib umano sila Zhang, dahilan upang agad niyang buksan ang kanyang portal upang tumulong sana. Pero pinatigil nga siya ni Liliang, dahil hindi daw niya kailangang mag-alala at napaghandaan na nila ang lahat, at agad ngang sinabi ni Zhang na baguhin nila ang kanilang formation, at sunod-sunod ngang lumapag sila Zhang. Sunod ay muling nabalot ng superpower ang buong katawan ni Zhang, kung saan matapos nating makita sa kanyang mata ang paglapit ng mga malalaking palaso, ay nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog, kasabay ng pagbagsak ng mga palaso sa lokasyon nila Zhang. At habang unti-unti ngang nawawala ang usok at alikabok sa lugar, ay unti-unti ding lumalabas at nakikita ang mga silawit nila Zhang, hanggang sa ilang sandali pa ay muli silang sumugod patungo sa fortress. At matapos nga nilang makita na nagtatakbuhan ang grupo nila Zhang, ay napapatanong ang lalaking ito sa kung paano umano yun nangyari, dahil alam nga daw nilang tinamaan ng mga malalaking palaso sila Zhang, pero bakit mukhang hindi nga daw sila napinsala ng mga palasong yun? Gayunpaman ay muli naman nilang pinaghanda ang mga ito para sa susunod na pag-atake, at kailangan nga daw nilang mas banatin pa ang mga tali ng balista, at muli ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay muling naglunsad ng mga palaso ang balista ng Liujian Pass. At dito nga ay naisip ni Zhang na ang Mountain Shaking Armor umano, ay ang kahinaan ng lahat ng lungsod sa Luniverse, dahil ayon nga daw kay Li Sheng ay walang kahit anong puwersa, ang may kakayahan upang tapatan ang Mountain Shaking Armor. At ang seal nga daw sa kanilang armor,
ay nagbibigay ng lakas at kapangyarihan upang mayanig at mawasak maging ang mga bundok, at dun din daw nagmula ang pangalan ng kanilang armor. At sa tulong nga daw ng kayamanang ito, ay siguradong mananalo sila sa laban nila ngayong araw, kasabay ng pag-activate nila sa seal nito at nakagawa nga sila ng barriers, bago pa tuluyang tumama ang mga palaso ng balista. At sa pagtama nga ng mas madami pang palaso, ay nagsalpukan ang mga enerhiya na nagmumula sa mga ito, at matapos makita ng mga Blackwing Army ang naganap na pagsabog, ay sinabi nilang wala talagang kapantay ang mga palaso ng baliste nila, na tinawag nilang Silver Wings at kahit Stage 1 Cultivator nga daw, ay hindi makakaligtas sa pagsabog na yon, at pag nadepensahan nga daw nila ang fortress hanggang dumating ang reinforcement nila, ay siguradong mananalo sila sa laban na ito. Pero biglang ang nagdilim ang muka ng isa sa kanila, matapos makita ang gintong enerhiya sa gitna ng mga usok, at matapos nilang makita sila Zhang, ay naisip nito na hindi na naman sila napinsala sa ginawa nilang pag-atake, kaya paano daw ito nangyari? Agad namang sinabi ni Zhang na ito na umano ang oras upang baguhin ang kanilang formation, kung saan mula sa pagdepensa ay gagamitin naman nila ang abilidad ng Mountain Shaking Armor, para sa gagawin nilang pag-atake. At sa pagtaas nga nila ng kanilang mga kamay, ay nagkaroon ng polygon shape na kulay itim sa kanilang mga braso, kung saan matapos silang makalapit sa Liujian Pass, ay sunod-sunod at sabay-sabay nilang sinuntok ang pader nito, hanggang sa magkaroon na ng pagguho at mabalat sila ng alikabok. Muli ilang sandali pa ang nakalipas matapos makarating ang lahat ng mga kasamahan ni Zhang, ay naisip ng ating bida na ito umano ang unang beses, na nakita niya ang kapangyarihan ng Black Armor, at sadyang nakakatakot nga daw talaga ang lakas ng pinagsama-samang Black Armor. Habang iniisip nga ng ating bida na sayang umano ang mga balista, na tila banig na nakalatag o hell era sa pader ng Liujian Pass, ay napansin naman ni Carol na tila mayroong ginagawa si Xiaoyu. Hanggang sa ilang sandali pa nga ang nakalipas, habang patuloy sila Zhang sa pagsuntok sa pader ng Liujian Pass, ay unti-unti namang kumakalat ang premium sand ni Xiaoyu sa lugar, kung nasaan ang mga balista at mekanismong ginagamit nila dito. Agad na ding pinag-utos ng isa sa kanilang mga kapitan, na kailangan na umano nilang tumakas dahil ang Liujian Pass, ay nagsisimula ng gumuho, kaya naman agad ding nagtakbuhan at lumayo sa mga balista ang mga sundalo ng Blackwing Army. At matapos nga nilang iwan ang mga balistang ito, ay agad namang tinipon ni Xiaoyu ang mga buhangin na kinalat niya sa lugar, at sinabing tapos na umano ang kanyang ginagawa, dahil ang lahat ng mga balista o Silverwing crossbow ay nakuha na niya, dahilan upang sabihin ng ating bida na mautak talaga siya. At dito nga ay na-realize nila Zuan na tahimik daw si Xiaoyu kanina, dahil naghihintay siya ng tamang pagkakataon, upang nakawin ang mga sandata ng kalaban, sabay tanong kung kailan pa daw ito napag-usapan ng magkapatid. Habang si Carol naman, ay iniisip na nauunawaan daw talaga ng dalawa ang isa't isa, kung saan kahit hindi binanggit ni Shu ang patungkol sa mga sandata, ay alam ni Xiaoyu na nais itong makuha ng ating bida. At dahil nga sa nakuha na ni Xiaoyu ang nais ng ating bida, ay sinabi nito na ngayon ay makakapag-relax at enjoy na daw sila, sa panunood ng magandang palabas na ito o pagbagsak ng Liujian Pass. Hanggang sa marinig naman niya si Li Heitan, na sinasabing nagkasundo daw silang umatake ng magkasama, pero bakit daw ang grupo lang nila Zhang ang pinasugod, at hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon upang makapag-ambag. Kaya naman agad na nagtungo sa likuran ni Heitan ang ating bida, at tinanong nga nito kung hindi ba siya sang-ayon, sa pagpili ni Shu kay Li Liang bilang commander. At sinabi na kailangan niyang gamitin ng mabuti ang kanyang utak, upang isipi kung bakit sila Zhang lang ang may Mountain Shaking Armor, at kung bakit sila ang bida sa pag-atake nilang ito ngayon. Pero sinabi naman nito na alam daw niya ang sagot, at ito nga daw ay dahil sa hindi sila pinakain ng inasam ng ating bida kagabi, kaya naman pansamantalang natahimik ang lahat, hanggang sa bigla na nga lang din nilang pagtawanan si Heitan, na napanaginipan pa daw ang inasam. Pero bigla namang sinabi ng ating bida na tumigil na sila, dahil matapos nga daw nilang mapatay ang lahat ng natitirang sundalo sa Liujian Fortress, ay maghahanap ang ating bida ng lugar kung saan sila makakakain ng inasam. Kaya naman agad silang nagtakbuhan pasugad sa fortress, habang sinasabi na tutulungan daw nila sila Zhang na patayin ang lahat ng kalaban. Matapos nga nito ay nagtungo naman si Carol sa ating bida, at sinabi niyang habang tumatagal umano ay lalong nagiging malupit ang ating bida, na sinabi lang naman na normal lang na may mamatay sa digmaan.
Habang iniisip na, hindi lang ang pag-ubos sa lahat ng sundalo ng West State ang plano niya, dahil nais nga din daw niyang gamitin ang kamatayan nila, upang magdulot ng takot sa lahat, at sa ganung paraan ay makaka-earn siya ng negative points, para mapagliwanag ang pang-anim niyang nebula. Dito nga ay naisip din ni Shu, na dahil umano sa mga nakaraan niyang karanasan, ay na-realize niyang tila isa siyang transparent na salamin, dahil alam ng mastermind ang lahat patungkol sa kanya. Ang taong yun ay nauunawaan ng lahat sa akin wika pa nga ng ating bida, dahil maging ang star chart nga daw niya ay alam din ng kalaban, kaya naman nakakapagplano siya ng maayos. Bukod dun ay alam nga din daw ni Shu, na madaming oportunidad ang kalaban upang patayin siya, pero hindi nga daw siya pinatay nito. Kaya malamang sa mayroon umanong rason, kung bakit hanggang ngayon ay hinahayaan pa din siyang mabuhay, at ang rason nga daw ay malamang na isang bagay o isang oportunidad. Kaya naman daw gagawin niya ang lahat, upang mapalakas pa niya ang kanyang kapangyarihan, at pag malakas na nga daw siya ay dun pa lang siya magkakaroon ng kakayahan, upang hanapin ang mastermind at alamin ang buong katotohanan. Sinabi nga din niya, na para umano maabot ang goal niyang ito, ay kailangan niyang mantsahan ng dugo ang kanyang mga kamay. Pero kahit nga daw katakutin pa siya ng lahat ng tao dito sa Luniverse, ay wala siyang pagsisisihan.